Good evening, everyone. Magbisaya ta ha sa interview, Chairman. Man, paano man matagalog, maalog-alog. Sige. Pero Chairman, unahin lang muna natin. Hindi mo kasabot. Opo, may pag-ibig po ba yung mga naging pahayag ng isang leader, pinakamataas na leader sa ating bansa, kapag parang minamaliit niya, lalo na yung pagbanggit niya na parang bumili lang ng suka at nabigyan na ng certificate of candidacy. Ano yung dapat na malaman ng taong bayan dito sa mga ganitong uri ng mga pahayag? Inaasahan ba natin ito mula sa mismong presidente na parang mamaliit ka ng individual? Alam mo, yan ang problema ng kampanya, no? Nagsisimula na magsiraan ng mga kandidato at ang mga partido. Pero sa ating topic ng pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa Diyos at yung pangsarili, mahalaga na maalala natin yung sinabi sa Jeremiah 29:7. Sabi, seek the peace of the city that you are in, for in its peace you will also receive your peace. Yung peace po, ibig sabihin nun yung kapayapaan, yung kaayusan, tsaka yung kaunlaran. So tayo palang mga tao at leader ay inatasan ng Panginoon Diyos to seek the peace. Ibig sabihin yung kapayapaan, kaayusan, yung huwag mag-away-away, huwag magsiraan, yung work towards the peace. Yun po ang pag-ibig sa bayan. Hindi yung nakikita natin sa mga maraming politiko tuwing eleksyon o gaya ngayon na sariling interes ang ginagawa pag nasa politika, pagpapayaman, pang-abuso ng kapangyarihan, paggawa ng kayabangan, pangmamaliit. Hindi ho yan ang pag-ibig na na hinahanap at kailangan sa isang leader, lalo na kung ikaw ang Pangulo. So baka ang Pangulong Bongbong masama ang loob, o kaya hindi dapat ganoon ang trato ng isang Pangulo sa kanya nasasakupan, dahil kalaban mo hindi sa politika, nasasakupan mo yan. Bilang ama ng ating bansa, dapat kahit mayroon siya ibang partido, kahit kalaban pa niya, ay pakita niya ang kanyang pagiging isang ama at pinuno. Dahil doon, iyon ang mahalaga para magkaisa, magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran natin bansa. Opo, and nakikita nyo rin po, kasi matagal na po kayo din sa politika, no? Napansin nyo rin po ba na sa pag-usad ng panahon, lalo na tuwing eleksyon, kung nagiging epektibo pa ba yung negative campaigning? Kinakagat pa ba ito ng taong bayan? Or dapat na mas maano pa natin sa taong bayan kung ano itong nakasasaklaw dito sa negative campaigning, na dapat dig deeper tayo. Huwag tayo doon sa mababaw na ganyan. Puro mga siraan ang maririnig natin tuwing halalan. Opo, palagay ko mga Pilipino ay naghahanap na ng solusyon sa mga problema na nakikita nila at kinaharap na ating bansa, gaya ng mataas na presyo ng bilihin, kapayapaan, issue ng kaayusan, droga, korupsyon, kahirapan, rather than yung kasamaan at kapangitan ng mga kandidato. Kasawa na sa mga Pilipino na naghahanap na ng tunay na pagbabago, ng solusyon sa kanilang mga problema na gobyerno lang po ang makapagbibigay, gaya ng trabaho. Gobyerno po makakapagbigay niyan kapayapaan, kaayusan sa ating komunidad, na ang red tape, ang korupsyon na problema, gobyerno po bigay niyan. Hindi ho mahalaga sa tao yung anong itsura mo, anong binili mo, anong komento mo sa itsura ng isa, anong komento mo sa utak ng isa, pero yung anong kailangan ng tao, anong magagawa mo sa problema kinaharap po ng tao. Yan ang hinahanap ng mga Pilipino ngayon. Kaso lang, hindi maganda nga dahil maraming politiko resorts to petty politics na batuhan ng putik, sinungaling yan, magnanakaw yan,
para iangat ang sarili nila, ibababa nila yung kalaban nila. Para palinisin ang sarili nila, dudumihan nila yung kalaban nila. I don't think nakakadagdag sa boto yan nung kandidato bagkus habang sinisira niya yung kalaban niya, nasisira din siya dahil naiingin sa kanyang mga tao. Dahil imbis na sabihin na lang niya kung anong kanyang gagawin, kung ano ang kanyang mga plano, at kung ano ang kanyang mga nagawa na, at kung sino siya, ang pagkakaabalahan niya, sirain yung pagkatao at batuhan ng putik yung kanyang mga kalaban. So, kumbaga, siyempre yung mga taong kalaban niya, marami rin kakampi yun. So, yun na simula ng away. Ngayon, babatuhin na siya, di ba? Suka daw, ano yan? Team suka daw ang tayo. O kami, team suka daw kami. Sabi naman ng isang nating mga kasamaan, kasi wala kaming toyo. So, wala na, down the gutter na naman. Instead of talking about how do we give more jobs to our, bring more jobs and create jobs in the Philippines, how do we bring down the prices of goods, prices of electricity, how do we improve our people's life, what are the problems of the Filipinos, yung anong gagawin natin sa lumalaganap na pang-abuso ng kapangyarihan ng tao, pang-abuso ng kapangyarihan ng gobyerno sa maabusong korupsyon. Example, it just dawned on me, biglang yung ginawa ng I think Quadcom or Congress in general na ipinatatawag yung mga vloggers. Sabi ko, ano ba to? Pati ba naman yung kalayaan magsalita, susupilin pa ng mga congressman o nung kung sino mang congressman na nagpapatawag sa mga vloggers na to dahil hindi nila gusto o nasasaktan sila sa mga sinasabi ng mga vloggers na lang, ano ba yan? Samantalang ang kalayaan magsalita at mag-express ng damdamin ay garantisado at protektado ng ating salikang batas. Ito po ay ebidensya ng isang malayang lipunan at demokrasya. Ito po ang dahilan kung bakit tayo tinawag na malaya. Dahil open ang ating bansa na ilabas at ang open or pwede malaya ang lahat sabihin kung anong kanilang damdamin, kung anong kanilang nasa isip, kahit ito pa ay pagpupuna sa pamahalaan. At kung ito ay nilalabisan o sinusobra o inaabuso ng mga tao, merong krimen na pwede nilang i-charge. Ang mga ito, pwede lang i-charge ng libel, pwede defamation, pwede paninirang puri, meron yan lahat na kaparusahan sa batas. Pero, bakit nila gagamitin ng Kongreso para takutin, patahimikin ang mga tao na naglalabas sila ng kalandamdamin? This is, to me, attack on the constitutional guarantee of freedom of expression and speech. So, para bang ganun na ba yan? Dahil ba congressman kayo? Hindi kayo pwede pagsalitaan? Dahil nga congressman kayo, dapat talaga na kayo ay punahin pag meron kayong ginagawang masama dahil yan po ay tungkulin ng isang mamamayang Pilipino nagmamahal sa bansa. Tungkulin natin yan At ikaw bilang congressman, tungkulin mong makinig sa hinaing at sa isip at damdamin at sinasabi ng iyong mga nasasakupan. Dahil totoo man to or hindi, baka meron ka matutunan dahil hindi naman magsasalita yan kung walang problema yan. So bilang ama o bilang tao na pinahiram ng kapangyarihan, ikaw ay may tungkulin na pakinggan at alamin ang damdamin ng mga nasasakupan. Sinasabi mo naman, sinasabi naman sa social media, sa media kung ano ka lang madamdamin. So ikaw ay mayroong tungkulin bilang congressman na i-address yung mga isyong yon and without scaring or trying to seem like pinipigilan mo or kinakalaban mo or ginagamit mo ang kapangyarihan ng gobyerno at ng opisinang pinahiram lang sa'yo. Hindi nga sa'yo yan Pinahiram lang sa'yo ng taong bayan.
na pwede ring alisin sa darating na eleksyon. At yun ang aking paalala. Baka kunin lang ang pera nyo, hindi kayo iboto. Hindi pa yung ninyo pera. At pera naman ng taong bayan yan. Hindi ko sabihin bilog ang mundo. Lahat tayo, pare-parehas tayo na napagkatiwalaan na ng kapangyarihan, nakahawak na ng kapangyarihan. Bilog ang mundo, natatapos ang pwesto. Pero ang lahat ng ating ginawa nung tayo'y nasa kapangyarihan ay susuriin ng Diyos sa huli. So lahat yan may balik. Yun ang aking paalala sa mga congressman na tila baga nang-aabuso na o gumagawa na ng maging maingat sa pag-exercise ng kapangyarihan na pinahiram lang sa inyo ng taong bayan. Don't use it against the same people who gave it to you. It's the same people who you represent and the Constitution represent, the same people who gave you the power. Don't use it against them. Don't use that same power against them or their shared power against them. Use it against their enemy and for their benefit. So yun po ang aking paalala sa ating mga kongresista. May tungkulin tayo na sinumpaan. So ganapan po natin yan. Chairman, naging issue-based din po yung talumpati kagabi na dating Pangulong Duterte. At napuna nga niya yung kasalukuyang estado ngayon ng bansa. Yung mga napakong pangako, yung matinding presyo ng bilihin, yung pagkain, sabi niya. Yung mga urgent na issues na kailangan ma-resolve, lalo na yung presyo sa bigas, hindi na natugunan. Anong masasabi mo dyan, Chairman? Pinatutungkulan niya na kung nasolve itong mga issue na to, dapat iboto yung admin slate. Anong masasabi mo doon? Well, napakaganda ho nung pagkakalatag ng Pangulong Duterte tungkol sa issues kahapon. Dami niya kung magandang performance, kung mas safe ang ating bansa, kung mas wala kayong nervyos sa administrasyon nito, kung mas mura ang presyo ng bilihin, hindi boto nyo sila. Pero kung hindi iboto nyo kami. Yun ang tama pong yun po talaga ang haharapin nating lahat. Kami, lahat na kumakandidato, yun po ang hinaharap namin lahat ngayon. Na sukatin kung ano ba ang aming performance based on dun sa mga naipangako. Noong 2022 nangako. Ngayon, 2025, pagsusuri na. At tama po ang latag ng Pangulong Duterte. Kung palagay nyo na mas safe ngayon, mas mura ang bilihin ngayon, mas maayos ang palakad ngayon, iboto nyo ang administration candidates. Pero kung feeling nyo mas magulo ngayon, mas unsafe ngayon, kung nakita nyo na mas mataas ang bilihin ngayon, humanap na ho kayo ng kapalit. Dahil in 3 years, that is our right. Ito ay ating karapatan, ibinigay na sa aling batas, na palitan ng ang pamahalaan, ng pulisiya ng pamahalaan, ang namumuno sa pamahalaan pag ito ay hindi gumagawa ng tama o hindi nagagawa kung anong dapat gawin. So sa ngayong eleksyon, yan po ang ating gawing pamantayan. Hindi yung mga pinamimigay pong pera, ayuda, AIX, AKAP, lahat po may card pa raw. Hindi po yan ang gawin yung sukatan. Kunin nyo yan, kailangan nyo yan, pera nyo yan, kunin nyo po yan. Pero ang gawin yung sukatan ay yung performance ng gobyerno ngayon as to sa pangangailangan natin bilang tao. Yan po ang gawin yung sukatan. Ngayon, kung wala ka pa rin trabaho, hindi ka makahanap ng trabaho, mataas pa rin ang presyo ng kuryente, wala naman naibibigay na solusyon ang pamahalaan maliban sa ayuda nga, kulang naman, or pagpapahirap. Alam mo ba, nagulat po ako nandun ako sa Leyte, hihingi raw ng tulong, may assistance at lahat ng medical assistance sa DSWD. Ang isang requirements ay kukuha ka ng endorsement tapos sakalagay doon sa Tingog Party List. Ano yun?
Nasa DSWD ka na, hihingi ka pa ng recommendation sa Tingog Party List. Bakit? Kanila ba yan? DSWD yan eh. Pondo ng DSWD yan eh. Ba't ka pupunta sa isang party list? Party list lang yun. Yun lang ang nag-a-appropriate ng pera. Hindi sa kanilang pera. Once na i-appropriate ng pera, hawak na ng departamento dapat yun. At yung departamento na dapat ang nagtatrabaho, kung sinong bibigyan at para maibigay. Hindi ho yan pinipili ng kongresista dapat dahil bawal po yan sa batas. Sinabi yan ng Supreme Court sa Belhica ruling, yung declare nila ang pork barrel system unconstitutional. Sinabi nila that the power of the purse belongs to Congress, not congressmen. So nagulat po ako doon. Bakit ang huling requirement ay humingi ng rekomendasyon? Kung inalis mo yung rekomendasyon na yun, yung requirement for recommendation na yun, di mas madali sana makakuha ng tulong. Ba't ka pa dadaan doon para lang sabihin na nakatulong ka? Sapat na. Bakit? Hindi ka naman kailangan sumausaw doon. Wala. Pang-politika mo lang. So yan po ibig sabihin kung mas madali ang sistema ngayon, dyan kayong lahat. Dyan tayong lahat sa administrasyon na ito. Pero kung mas masama ang sistema ngayon, palitan natin. Tungkulin natin po yun. Pumili kayo ng mga bagong kandidato, pumili kayo ng mga bagong party list, pumili kayo ng mga bagong senador para makagawa tayo ng bagong sistema at mga bagong polisiya. Kami po, aalisin namin yung mga requirement na dadaan pa kayo sa mga politiko, sa mga party list, sa mga congressmen, mga senador. Wala na po dapat yun. Ang trabaho po ng Kongreso at Senado ay mag-appropriate ng pera at magbantay kung ang pera napapatupad ng maayos, ang programa napapatupad ng maayos ayon sa mga pinupos ng ehekutibo. Ang trabaho na po ng ehekutibo ay gawin ang kanilang trabaho ayon sa batas, hindi magantay sa mga party list, mga congressman, mga senador, mga politiko, at mamili kung sino ang kanilang bibigyan. Hindi po ganun yun. Trabaho nyo, pumili dahil kayo ang executive department, ikaw ang DSWD. Ikaw ang dapat tagahanap at taga-alam at taga-aral sino nangangailangan sa hindi. Tapos ikaw din nagbibigay ng gumagawa ng proseso kung paano ito may papaabot. At huwag mo nang padaanin sa mga politiko dahil paano kung di makita ng tao yung politiko? Ikaw nga ang inilagay ng gobyerno. These are red tape, corrupt systems and political systems na kailangan po natin baguhin dahil para bang, kita mo, DSWD na Pero ang requirements yan, kailangan merong endorsement. We have to cut on the process of distributing help to our people, and one sure way that we need to cut is yung pagdaan nito sa mga politiko para magkaroon pa na ng bahid and semblance na may utang loob ka sa politiko. Meron na nga agency for that. Babalik na naman sa lahat na lang dadaan sa kanila. TESDA, dadaan sa kanila, kalokohan po yun using your office to gain influence sa iyong mga kababawan na parang sa iyo nang galing, ikaw nakatulong. So mga kababayan, kung ganyan pa rin ang gusto ninyo, ang ganyan na sistema nyo, gusto niyo mas madaling sistema na pag nangailangan ka, pantay-pantay tayo, kahit tao ka ni Mayor, hindi ka tao ni Mayor, tao ka ni Congressman, hindi ka tao ni Congressman, or ni Barangay Captain, pero dahil Pilipino ka at naghihirap ka at kailangan mo ng tulong, pwede kang humingi ng tulong sa opisina ng gobyerno na itinilaga para sa ganyang klaseng trabaho. Yan ang isusulong natin po sa mga polisiya. Yung po sinasabi ko, mga polisiya na isusulong natin upang magkaroon ng pagbabago at pagginhawa ang buhay ng Pilipino. Yan po sinasabi ng Pangulong Duterte rin. Apo, Chairman, meron pang isa sa mga napuna ang taong bayan doon sa naging hirit ng Pangulong Marcos Jr. sa
bets o senatorial bets ng PDP Laban o yung tinatawag na Duterte senatorial bets, kasi parang pinipintasan ng kasalukuyang presidente yung nagdaang administrasyon, where in fact marami sa mga nakaupo ngayon ay galing sa dating administrasyon. Isa-isahin ko lang. For example, dating DILG Secretary Abalos, dating MMDA yan. Si Secretary Galvez, nasa OPAP ngayon, dating COVID SAR. Solgen Guevara, di ba? Nag-DOJ yan. NSA ngayon. Di ba? Dati nag-DILG Secretary. So parang pinipintasan niya rin yung mga tao na nagtatrabaho sa kanya ngayon. Well, tama ka, MJ. That's why, alam ng tao naman kung totoo sinasabi ng kandidato o politiko o hindi. Dahil napaka-hirap i-criticize, tama ka, yung mga tao sa galing sa administrasyon. Dahil kung hindi naman lingid sa ating kaalaman, na pati naman po sila supportive of the administration before. Pati sila nakinabang sa magandang trust rating ng administrasyon Duterte before. And the very reason they were elected by the Filipinos in 2022 was because of the Duterte supporters that supported them. Kung ang Duterte supporters supported another candidate, whoever the Duterte supporters would have supported, would have won. But in 2022, nakuha po nila dahil they were perceived na kasama din natin. Dahil nga doon sa Vice President Sara, di ba? Meron nga silang unit team. So bagamat ang Pangulong Duterte ay hindi sumuporta sa unit team, pero ang akala ng buong Pilipinas, so nakakarami, ay ang Pangulong Duterte supportive of the unit team dahil ang Vice President Sara was supporting him in 22. So that's why overwhelming ang suporta dahil yung Duterte at Marcos supporters nagkaisa. So ibig ko sabihin, pag criticize, hindi maaaring i-criticize nila ngayon ang nakarang administrasyon without saying that they're criticizing themselves as well. Because sila mismo ay parte din ng administrasyon na yun. That shows na kaya nga yung ibang mga gabinete nila, gabinete rin namin o ng Pangulong Duterte. Dahil sila po mismo, ang Pangulong Marcos mismo, ay very supportive sa ating administrasyon noon. So it's hard to criticize now the past administration because without indirectly criticizing yourself. So that's why malabong paniwalaan po ng mga tao yun. Una-una, nararamdaman naman ng tao kung kailan mas safe. Ang nararamdaman ng tao yung taas ng bilihin noon. Nararamdaman ng tao yung gulo ngayon, ang politika ngayon, sobra, ang awayan sa kalsada, grabe. Na seemingly walang takot ng tao gumawa ng krimen, balikan na naman ang droga, ang korupsyon, grabe. Grabe ang dati ho, walang ganyang kongreso na maasta na parang akala mo ang tatapang, ang yayabang, issues ng korupsyon sa kongreso was not like that before. Hindi ganyan na ngayon, nag-uusapan sa lahat, takip na takip ng mga controversies. Ang mga ginagawa ng gobyerno. Merong magandang ginagawa ang gobyerno. Naririnig ko yung ilang mga programa na magaganda. Subalit, sobrang lakas ng chismisan, sumbungan, kwentuhan about mga korupsyon, mga contractors na nagreklamo dahil sobrang laki ang hinihingi na komisyon ng mga opisyal, mga palakasan sa pagkuha ng kontrata, yung mga allegations at mga kwento na binabayaran ng boto, tapos yung mga pagbaligtad, sila mismo coming from their own mouth and from their own group,
nagpapaliwanag, hindi totoo, yung iba sabi totoo, yung iba sabi hindi totoo. Dati wala lahat yan eh. Dahil dati, marinig lang, nagpapag-usapan lang na merong alleged corruption, meron na kaagad PACC nag-iimbestiga. Meron na kaagad 888, media, kaibigan na konektado sa gobyerno na pwede mong pagsumbungan. Meron kaagad rumiresponde sa mga reklamo ng tao tungkol sa korupsyon na ngayon nawala. Dahil ang unang-unang ang ginawa ay inalis ang PACC na yun ang nag-iimbestiga, yun ang nagbabantay, yun ang nagkakaso, yun ang bantay. Ngayon wala na akong bantay. Wala nang tinatatakutan, wala nang nag-iimbestiga, wala nang masumbungan ng tao, wala nang nag-i-expose. So malaking bagay po 'yun sa paglala ng korupsyon. At pag tumataas ang korupsyon, tumataas ang kahirapan. Pag bumababa ang korupsyon, bumababa rin po ang kahirapan. So yan po ang aking pinapoint out. Sir Greco, sapat na ba yung naging desisyon ng Korte Suprema doon po sa inihain nyo pong petition doon, and at the same time yung mga existing na batas, at makikita ba rito na possible may nilabag itong kasalukuyang set doon sa pagbalangkas po nila sa budget po natin for 2025? Nabanggit mo na yung isa sa mga kontrobersya doon sa pagbibigay ng ayuda, daw sinasabi ng DSWD na hindi kailanman ito napapasukan ng mga politiko, pero batay nga sa nabanggit mo, kailangan ng rekomendasyon o referral mula sa isang party list na way before na nabulgar na yan doon sa pirmahan, di ba? Nabanggit na ito. Pero kung bagbabatayin nyo po yung naging desisyon sa kaso nyo po sa Korte Suprema, sapat na ba ito para mapanagot or may mga kasalanang mga nagawa possible itong sa kasalukuyan po na set? Ang problema nga doon, yung ano ang parusa. Diba? Malinaw sa Bellica ruling na bawal na ang pork barrel system ng congressmen at ng presidente. Bawal na yan. Sabihin yung mga lump sum discretionary funds na para bang buo-buong pera na nasa discretion ng mga congressman kung kanino ibibigay yung pondo. Gaya nung pinakita ko sa video the other week, merong isang kongresista na sabi niya, magbibigay ako dito 1 milyong pisong worth ng AIX program sa inyo lahat. Palakpakan, siguro mga 1,000 tao. In-identify na niya yung recipients. Bawal yun eh. Dahil ang dapat na nag-identify is the executive department. Dahil ang legislative department or ang legislative or Congress ang nag-appropriate ng pera. Sila yung naglalagay, AIX, lagyan mo ng ganitong programa dahil nasabi ni DSWD, ganito karaking AIX ang kailangan ko, sabihin ni Kongreso, sige. Pero hindi para sabihin ni Congressman na itong bigyan mo, itong bigyan mo, itong bigyan mo. Hindi ganun. Kailangan DSWD din sasabi noon dahil pagka ginawa mo yun, edi ikaw na nagpapatupad nung budget na na kayo rin na sa body ang nagpasa. And that is abuse of power and jurisdiction under the separation of powers clause ng ating saligang batas. Ang limitasyon ng kapangyarihan ng Kongreso ay mag-appropriate ng budget, hindi magpatupad ng budget. Dahil yung pagpapatupad, malinaw sa saligang batas, malinaw sa Bellica ruling, ay kapangyarihan na ibinigay ng saligang batas sa ehekutibo. Ito ay ginawa para hindi magkaroon ng abuso ng kapangyarihan at korupsyon sa pagpapatupad o sa paggamit ng pera ng taong bayan. Malinaw po yun, bawal po yun. Ang problema ngayon, okay, so anong kaparusahan dun sa mga tao na sa congressman kunyari, yun ang problema. Anong parusa
sa mga congressman or senador na patuloy pa rin gagamit ng pork barrel system. Yun ang di pa natin alam. Yun ang kailangan nating gawan ng batas. Pag tayo po ay naging party list representative lang, yan ang gagawa natin ng batas at pagtutuunan ng pansin ano ang kaparusahan ng mga legislators at mga government officials na lalabag sa batas at mag-aabuso ng kanilang kapangyarihan, lalong-lalo na sa pork barrel. Wag yung mga vloggers ang imbestigahan ninyo. Wag yung mga vloggers ang tingnan nyo na kung anong batas ang gagawin sa kanila para pigilan silang magsalita or ipitin sila or takutin sila. Hindi po. Ang gawa nyo ang kailangan nating batas ay kung anong gagawin natin sa mga legislators, congressmen, senador na ginagamit ang kanilang opisina para abusuhin ang kanilang kapangyarihan at ang pera ng taong bayan. Yan ang kaakibat ng Belica ruling na kailangan nating isulong sa Kongreso. Opo. Siguro bilang panghuli na lang po, Sir Greco, ano na lang po yung may iwan nyo po na mensahe sa ating mga kababayang mga botante po na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin yung kanilang pagtimbang, pagsala, pagbusisi sa mga dapat nilang iboto. Baka maligaw din sila dahil alam niyo naman yung negative campaigning talagang panahon ng eleksyon lumalabas po talaga yan. Paano kaya sila or anong may papayo ninyo, paano nila i-appreciate yung bawat naririnig po nila lalo na sa mga kumakandidato po sa darating na midterm elections? Mga kababayan, pag-aralan nyo mabuti at kilalanin ang inyong mga kandidato. Alamin nyo kung ano lang background, ano kanilang magawa na, sino sila. Alamin po ninyo yun. Dahil kung sino sila, anong ginawa nila, yun lang ang magagawa rin nila pag sila ay nasa pwesto na. Pagka maganda ang ginawa, sulat nyo. Pag pangit ang ginawa, huwag nyo pong isulat. Manap po kayo na maayos, matino. Kahit na sinong gusto nyo iboto po ninyo. Iboto nyo, nasa puso nyo. In fact, ipanalangin nyo kung sino iboboto nyo. Pero ang mahalaga, huwag po kayong bumoto ng korap. Manap po kayo ng kandidato na magbibigay ng may kaisipan, na magbibigay ng trabaho, may kaisipan na magbibigay ng kapayapaan, at yung hindi magnanakaw sa inyo. Okay lang yun pag nagpatawa, tumawa kayo. Pag kumanta, magaling kumanta, pumalakpak kayo. Pag nagkwento, nagpapatawa, namigay, kuhain nyo, tawanan nyo. Pero pagdating sa botohan, alalahanin po ninyo, mag-isip kayong mabuti, manalangin kayo, huwag kayong bumoto ng korap. At ingatan nyo po yung boto nyo, huwag nyo ibenta. Kunin nyo yung pera, pero huwag nyo ibenta dahil sign nyo po yan. Pagdating nyo doon, ikaw ang masusunod. Bumoto ka para sa kinabukasan o mas magandang kinabukasan ng inyong bukas. Don't vote for the lesser evil. Vote the best. Yun po, vote the best. At yun din po ang sabihin nyo sa inyong mga kasama. Kung ayaw nyo ng ang daming mga party list dyan ngayon, na dati nating kasama, dating supported kay President Duterte, ngayon puro bumoto para impeach si VP Sara. Mga party list, tingnan nyo kung sino sila. Ngayon, kung ayaw nyo na ng party list na balimbing at ayaw nyo na ng party list na korap na nagbebenta ng boto, tingnan nyo po ang Bisaya Youth Party List number 98. Dahil sisiguraduhin ko sa inyo na yung laban na sinimulan natin noon, labanan ng droga, korupsyon, red tape at terorismo, at yung pagpaparami ng trabaho at negosyo at pagpapaba ng presyo ng bilihin, yun ang asikasuhin ni Bisaya Youth Party List. Maraming salamat po. Pinuna ng isang political analyst ang tila pagbabago sa estratehiya ng Administrasyong Marcos Jr. sa pag-endorso ng mga kakandidato ngayong 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Prince Tripoli.
Well, I think yesterday, yung vibe doon sa Club Filipino was, I think more light, especially with President PRRD around. He always gives us very light-hearted and heartwarming anecdotes and jokes. I mean, hearing and listening to him has always been like that. Ito ang naging komento ni Professor Froilan Calilo, isang political analyst kaugnay sa nangyaring proclamation rally ng PDP senatorial candidates na ginanap nitong Huwebes sa Club Filipino San Juan City. Ani Calilong, malaki raw ang pagkakaiba nito sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap na rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Medyo taliwas ito, sa medyo hard stance ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nakita natin the other day sa Lawag wherein parang nagkaroon ng shift, kapuna-puna yung pagkakaroon ng pagbabago sa demeanor ng ating Pangulo, which is different from his stance noong 2022 campaign. Sa talumpati ni Marcos Jr., narinig ang ilang matatalas na pahayag na tila hindi akma sa kasalukuyang sitwasyon ng politika sa bansa na ayon kay Calilong ay sobrang polarized at divided. Dagdag pa niya, hindi na dapat marinig mula sa Pangulo ang mga personal na patama sa kanyang mga laban at dapat nakatuon na ito sa mahalagang isyu ng lipunan. Kung pagbabatayan din daw ang kasaysayan, maaring bumalik ang senaryo noong 2019 kung saan namayagbag ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod dito, lumitaw rin ang isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na para kay Calilong ay posibleng may kaugnayan sa estratehiya ng Administrasyong Marcos para makuha ang suporta ng Senado at maisulong ang kanilang legislative agenda. Technically speaking, and who knows, baka nga ang mangyari nito instead na yung inaasahan nilang 12-0, baka ang mangyari rito repeat ng 2019 na kung saan talagang yung mga pambato ng Pangulong Duterte ang namayagpag sa halalan. Binigyang din rin ni Calilong na ang midterm elections ang magsisilbing referendum sa kasalukuyang administrasyon. But then again, if may kita natin din na hindi naging maganda or may mga negatibong apprehension ng ating mga kababayan, masasabi ko parang kiss of death pa nga mangyayari itong kanyang pag-endorso sa mga kandidato na to. Remember, hindi ito galing sa isang partido, this is a coalition. Sa huli, yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.